ang main text or main verses na atin pong pag-aaralan mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas. At ang pag-aaral po natin ngayon ay paghahayag ng mga katangian ng pagiging dakila ng ating Panginoong Hesus. So ano-ano po ba ang mga katangian na magtuturo sa atin na dakila si Hesus? Yan po yung ating matutuklasan or kaya ay maipapaalala sa atin dito po sa pag-aaral natin sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa Colosas. Mahalaga po itong pag-aralan, lalo na po kung ikaw na nakikinig or nakasubaybay ngayon ay first time mo sa ganitong gawain. Yung first time ka na makibahagi or nag-aaral ng Biblia. Magbibigay kaalaman ito sa atin patungkol kay Jesus. Kasi maaaring pamilyar ka sa pangalan ng Panginoong Jesus, pero maaari din na hindi mo pa fully nakikita ang mga katangian ng Panginoon. Magandang pagkakataon po ito para sa atin na mahayag sa atin ang kadakilaan ni Jesus. At kung ikaw naman po ay pamilyar na sa temang ito, ilang beses mo nang napag-aralan at napakinggan ang ganitong aralin, mainam na paalala naman po ito sa ating lahat para mas mapangalagaan at mas mabigyan natin ng tamang pagpapahalaga at pagkilala sa ating Panginoong Hesus. At para sa ating lahat, magbunga po ito ng pagsamba at magbunga po ito ng tamang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Meron pong mga sektang panrelihiyon na sa ating panahon, sa ating lipunan, sa ating kalagayan, may sektang panrelihiyon na nagpapakilalang mga Kristiyano, pero para sa kanila, tao lamang po si Kristo. Para sa kanila, nilikha si Jesus. Para sa kanila, hindi Diyos si Jesus. So, biblical ba yun? Tama ba yun? Ayon sa Biblia, susuriin natin. Dahil may mga pangangaral na tunog biblikal, pero yun nga ba yung totoong mensaheng nakapaloob sa salita ng Diyos? And may mga sekta naman po na divine or banal ang pagkilala kay Jesus, pero hindi fully God ang turing sa ating Panginoon. Again, hindi lang tayo basta tatanggap ng tatanggap lang, kundi magsusuri din tayo sa tulong ng Biblia. Magiging maingat tayo sa pagtanggap ng mga aral na ating napapakinggan. Kaya nga po, ang paghihikayat din po namin, bagamat may nababasa po kayong PowerPoint, ay gamitin nyo rin po yung mga hawak ninyong Biblia ngayon, or kaya meron kayong kabisado, pamilyar kayong version ng Bible, sabayan nyo po ang ating pag-aaral ngayon. Para mas masusuri nating lahat ang mga nababasa nating mga talata. And meron din naman pong sektang panrelihiyon na tama yung doktrina patungkol kay Jesus, tama yung pagpapakilala at pagtanggap kay Jesus na si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya lang, dahil sa dami at dahil sa matagal ng tradisyon na gawa ng tao na meron sila, kung itrato naman nila si Jesus, hindi naman pinakadakila. Tama nga yung doktrina, pero hindi top priority, hindi pinakadakila. Mas devoted pa sila, mas mahalaga pa yung pagtrato nila sa mga tinatawag na mga santo or santa, kaya kay Maria. No, laging mapanuri po tayo dahil maraming mga matatagal ng aral ng ilang mga simbahan na hindi na mabura-bura, hindi na maalis-alis, at nagmukhang
mensaheng mula sa Biblia. So maging maingat po tayo mga kapatid. Kahit po sa ating mga tayo na po ng mga evangelical churches, inaangkin natin na totoong Diyos si Jesus, inaangkin natin na totoong tagapagligtas at Panginoon si Jesus, pero sa paraan ba ng pagsamba natin, sa paraan ba ng pagsunod natin kay Jesus, sa pakikinig ba natin ng kanyang salita, totoo ba or tunay nga bang dakila siya sa ating buhay at pamumuhay? No, hindi lang ba sa salita na tinatanggap nating dakila si Jesus, kundi sa ating gawa, sa ating pagkilos, sa ating buhay at pamumuhay. Nakikita ba natin at nakikita ng kapwa natin na para sa atin ay pangunahin at dakila si Jesus? Malinaw ba sa araw-araw na buhay natin na mahalaga si Jesus kung ikukumpara sa mga bagay-bagay sa mundo, sa trabaho natin, sa sarili natin? Mas mahalaga ba ang Panginoong Jesus? Ang ibig sabihin po ng dakila at mahalaga, inuuna natin si Jesus sa lahat. Malinaw ba yon sa ating araw-araw na pamumuhay? Sa mga libangan natin, sa reputasyon natin, maging sa pera na meron tayo, mas mahalaga ba si Jesus kumpara sa mga pansamantalang mga bagay na meron tayo? Ang pakikinig, ang pagsunod, ang paglilingkod ba natin sa Panginoon, higit na mahalaga kung ikukumpara sa karir natin? Higit bang mahalaga ang pakikinig, paglilingkod at pagsunod natin kung ikukumpara sa pangarap natin sa buhay, sa pakikipagrelasyon natin sa kapwa? Mas mahalaga ba ang pagsunod at paglilingkod natin sa Panginoon kumpara sa mga libangan natin? Kasi kung hindi, ang lumalabas, meron pang higit na dakila kay Jesus. So, pag-aaralan po natin yung mga ganitong issue dahil ito din po yung gustong talakayin ni Pablo sa bahagi ng sulat niya sa mga taga-Kolosas. Meron kasing mga tagapagturo na nakaka-impluwensya sa kanila noon na nagsasabing kailangan pa nila yung ilang mga religious rituals o mga ugnayan with angelic beings or kung ano-ano pang mga mystical traditions para daw maging lubos ang kanilang pagiging mananampalataya. Ang paalala sa kanila ni Pablo, kapag ganyan ang nangyayari, ang lumalabas ay hindi dakila sa lahat si Jesus, na para bang kung kailangan pa yung mga mystical traditions, religious rituals, para bang hindi sapat si Jesus sa kanila. Pati na rin kung wala yung tagumpay sa karir, kung kulang pa yung kayamanan, kulang pa yung pera, hindi pa nila naaabot yung tagumpay at pangarap nila, para bang kulang ang buhay nila. Samantalang sinasabi nilang nasa kanila si Jesus. Ang pag-aaral po natin ngayon dito sa Colossus chapter 1 verse 15 hanggang 20 ay pagpapakita sa atin ng mga katangian ni Jesus na wala nang hihigit pa sa Panginoon at nararapat siya na maging pangunahin sa ating buhay. Ang passage po na ito na ating pag-aaralan ay para ipakita sa atin na wala nang higit kay Kristo. At kahit saan man natin ibaling yung ating pagtingin, wala na tayong makikitang mas dakila pa sa ating Panginoong Jesus. Nawa makatulong po itong pag-aaral natin sa mga piling talata at makapagpaalala, makapagbigay kaalaman sa atin upang makita natin na sa lahat sa mundo, lahat ng nilikha, sa buong kalawakan, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, si Jesus ang pinakadakila at nakapailalim ang lahat sa pagkapanginoon ni Jesus. Kung ikaw po ay hindi pa lubusang sumasampalataya kay Jesus, kung hindi mo pa nakikita ang kadakilaan ni Kristo, ang tawag po ng Biblia ay bulag spiritually. Sabi po sa 2 Korinto chapter 4 verse 4, sa kanilang kalagayan
binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kung hindi mo pa po fully nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang prayer ko po na habang nag-aaral at habang nakikinig tayo ngayon, makita mo na si Jesus ang Panginoon ng lahat, na magkaroon ng liwanag sa puso mo para makita mo ang kadakilaan ni Kristo. Na ikaw po ay mapabilang sa mga pinagkalooban at tumanggap ng liwanag ng Ebanghelyo na inalis sa pagkabulag. Sabi po sa verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Magningning sa iyo ang ilaw at magbigay liwanag ito sa iyo upang makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yung hindi mo na hahanapin ang Diyos kung saan-saan. Yung hindi mo na hahanapin ang Diyos kung kani-kanino pa dahil kay Jesus mo makikita. Kay Jesus mo makikilala ang Diyos. At kung ikaw naman po ay isang mananampalataya na, isang Kristiyano na, patuloy pa rin tayong tumingin at panghawakan ang katotohanan kay Jesus. Na dahil sa liwanag na nasa iyong puso, ay makita mo na ang pangunahin sa lahat, na ang pangunahin sa buhay mo ay si Kristo pala. At ang maging bunga sa iyo, habang nakikita mo na malinaw ang Panginoon, habang nahahayag sa iyo ng malinaw ang Panginoon, ang maging bunga sa iyo, sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 3 verse 18, at tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin, gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang maging bunga sa ating lahat ay mabago tayo at maging katulad tayo ni Kristo. Tayo po na nakikita ang Panginoon dahil sa pagtanggap natin ng kanyang salita. Tayo po na wala ng talukbong ang mukha at nagtumanggap ng maliwanag. Tayo po ay mabago at maging katulad ni Kristo. Alamin natin ang kadakilaan ng Panginoon sa tulong ng Biblia. Patuloy na mahayag sa atin ang kadakilaan ni Jesus. So, bakit nga ba dakila si Jesus? Ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon, at sa bawat pag-aaral po ng Biblia, ang palagi na layunin ay lalo pa tayong lumago sa ating pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, upang mabago tayo at maging katulad tayo ni Jesus. And mangyayari lamang yon, yung pagbabago sa atin na maging katulad ni Kristo, kung naipapahayag sa atin ay si Jesus. Katulad po ng nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang laman ng bahagi ng sulat na yon ay ang kadakilaan, ang katangian ng ating Panginoong Hesus. So, kung ang ipinapahayag sa atin, kung ang ibinabalita sa atin ay tungkol kay Jesus, makikinig tayong mabuti. Titingnan natin at pagbubulay-bulayan natin ang kadakilaan at pagiging pangunahin ni Jesus sa ating buhay. Nawa po ay masagot ng mga piling talata at patuloy tayong tumanggap ng karunungang mula sa Diyos kung bakit nga ba dakila si Jesus. Number 1, dakila si Jesus dahil siya ang larawan ng Diyos. Wala ni isa man sa atin ang may kapasidad o kaya may kakayahan na makita ang Diyos
Pero gumawa ang Diyos ng paraan para magkaroon tayo ng kaalaman kung sino siya. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero kay Jesus, makikita natin kung sino ang Diyos. At habang nahahayag sa atin ang kadakilaan ng Diyos Ama, nakikita din natin kung gaano kadakila ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung ating main verse sa Colossus chapter 1 verse 15. Ito po yung simula. Sabi po dito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God. Si Jesus ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Si Jesus ang magpapakilala. Si Jesus ang magtuturo sa atin kung sino ang Diyos. Nagtuturo din po ito sa atin ng kalagayan at pagiging Diyos ni Jesus. Kung sinasabi po dito na siya, si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, pagtuturo at pagpapaalala ito sa atin ng kalagayan at pagiging Diyos ni Jesus. Kung sino si Jesus, iyon ang Diyos. Sa verse 19 po, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Minarapat ng Diyos Ama na ang pagka-Diyos ay manahan kay Jesus. Buong kapuspusan. Hindi 50%, hindi 90%, kundi 100%. Sa simula't simula pa, hanggang sa katapusan, kung sakaling may simula at wakas ang eternity, sa simula't simula pa, nananahan na kay Jesus ang fullness, ang buong kapuspusan ng Diyos. Nananahan, hindi lang nung siya ay mabautismuhan, o kaya nung siya isilang dito sa mundo, o kaya nung kanyang muling pagkabuhay, hindi po, kundi from eternity past, sa simula pa lang, Diyos si Jesus at mananatili ito magpakailanman. Dakila si Jesus dahil sa Kanya natin makikita ang Diyos. Sabi ng Panginoon kay Felipe sa Juan chapter 14 verse 9, kaya sinabi sa Kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya po, hindi natin pwedeng basta isantabi na lang si Jesus at mas pahalagahan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Dahil kung mahalaga sa atin ang Diyos Ama, pahalagahan natin si Jesus. Dahil si Jesus ang maghahayag ng mga katangian ng Diyos ayon sa ating kapasidad na makita ang Diyos. O ano-anong katangian ng Diyos ang makikita natin kay Jesus? Marami. May otoridad sa kalikasan. Kayang patigilin ang bagyo. Kayang maglakad sa ibabaw ng tubig. Ginawang alak ang tubig. Pinalakad ang lumpo. Nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi, gumaling ang mga may sakit, nabuhay ang patay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ano pang mga katangian ang makikita natin, katangian ng Diyos na makikita natin sa ating Panginoong Hesus? Maawain, mahabagin, mapagmahal, makatarungan. Ganyan si Jesus. Si Jesus maawain sa mga makasalanan. Tinanggap niya at itinuring niyang kaibigan ang mga taong ang tingin ng mundo marumi, outcast, makasalanan. Si Jesus mapagpatawad. Pinatawad niya yung mga nang alipusta, nanakit, umaway sa kanya. Si Jesus mapagmahal. Nalungkot siya sa katigasan ng puso ng bayan niya. Iniyakan niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pinili niya, tinawag ni Jesus yung mga tagasunod niya na hindi naman prominenteng mga tao, kundi mababa ang kalagayan sa lipunan.
ganon ka mapagmahal, mahabagin, makatarungan si Jesus. Inabot at inaakay niya ang mga itinakwil ng lipunan. Inabot niya pati mga hindi mananampalataya. So kung ano ang nakikita nating katangian ni Jesus, nakikita natin sa Kanya ang Diyos. Makikita natin kay Jesus ang tunay na larawan ng Diyos mula noon hanggang sa ngayon. Kung nasaan man ang ating Panginoon ngayon. Sa Hebreo chapter 1 verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Lahat-lahat sa Diyos na kay Kristo rin. Sabi po dito, He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. Sa ibang version, exact imprint of God's nature. Si Jesus. Ang makakakita ng liwanag o kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang mga taong tumitingin kay Jesus. Tanggapin sa ating buhay at papasukin si Jesus. Number 1, dakila si Jesus dahil siya ay larawan ng Diyos. Number 2, dakila si Jesus dahil siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Ano ang ibig sabihin nito? Basahin ulit natin yung Colossus chapter 1 verse 15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Panganay or firstborn. Ibig sabihin, si Jesus ang pangunahin. Wala nang hihigit pa kay Jesus. Si Jesus ang pinakadakila sa lahat ng nilikha, pero hindi kasali si Jesus sa nilikha. Jesus is above creation. Hindi siya nilikha, kundi dahil kay Jesus, nilikha ang lahat. At para kay Jesus ang lahat. Si Jesus ang larawan ng Diyos, pero hindi nilikha sa larawan ng Diyos ang Panginoon. Tayo po na mga tao ay created. Tayo ang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Si Jesus hindi po kabilang sa mga nilalang ng Diyos Ama. Pag-aralan pa natin ang paggagamit ng salitang panganay o firstborn para mas maunawaan natin na hindi ito tumutukoy sa first in time. Kaya ko po nasasabi na hindi kasama si Jesus sa nilikha dahil itong panganay or firstborn ay hindi tumutukoy sa first in time, kundi tumutukoy ito sa first in rank or first in importance. Halimbawa, ang mababasa natin sa Psalms 89 verse 27, gagawin ko siyang panganay, ang pinakamataas sa mga hari sa lupa. Firstborn, the highest, ang pinakamataas sa mga hari sa lupa. Ibig sabihin, siya ang may kapangyarihan sa lahat, pinakamataas, pinakadakila sa lahat ng nilalang, pinakamakapangyarihan. At ang ibig sabihin ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, wala nang ibang nilalang ang hihigit pa kay Jesus. Siya yung pangunahin. No, gagawin ko siyang, kumbaga, pinakamataas sa mga hari sa lupa. Yun yung ibig sabihin ng firstborn or panganay. Ituloy po natin yung pagbabasa sa Colossus chapter 1 sa verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kung ang lahat-lahat ay nilikha dahil kay Jesus, bakit higit nating pinahahalagahan ang mga nilikha? Sa halip na pahalagahan natin dapat ang dahilan ng pagkalikha ng lahat. Bakit tayo takot mawalan ng pera? Bakit tayo, ang ibang tao, takot mawalan ng trabaho? Takot mahiwalay saglit sa mga karelasyon? Bakit takot tayo mawalan ng libangan?
Pero parang hindi naman tayo takot na mawalan o mahiwalay kay Kristo. Bakit natin higit na pahalagahan yung mga pansamantalang mga bagay pero ang nananatili magpakailanman si Jesus, sinasantabi natin? Bakit natin higit na pahalagahan yung mga bagay na nilikha? Tapos si Jesus hindi. Bakit tayo may lakas? Bakit tayo may kakayahan? Bakit tayo may kayamanan, may kaalaman? Lahat ng meron tayo, nagkaroon tayo dahil kay Jesus. At lahat ng meron tayo, gagamitin natin at ipaglilingkod para kay Jesus, para sa Kanya. Ganon kadakila ang ating Panginoon. Kung wala si Kristo, wala ang lahat ng bagay. Sabi po dito, all things have been created through Him and for Him. Lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat-lahat sa buhay natin dahil at para kay Jesus. Para sa kapurihan niya, para sa katanyagan niya, para mas makilala pa si Jesus, para sa karangalan niya, para sambahin si Jesus ng lahat. Sa verse 17 po, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Wala pa ang lahat, existing na si Jesus. He is before all things. Sabi po kanina sa verse 16, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita ay nilalang sa pamamagitan at para kay Jesus. Bago pa ang paglikha ng mundo, bago pa ang paglikha kay Adan, si Jesus ay umiiral na, namamalagi na. Bago palikhain ang sangkalawakan. So, hindi nagsimula si Jesus na mag-exist nung ipagbuntis siya ni Maria dahil nauna pa si Jesus kay Maria. Sa isang tagpo, nauna pa, sinasabi mismo ng Panginoon na nauna siya, nakita niya si Abraham. Paalala na din po ito mga kapatid, huwag po nating ibigay ang sobra-sobrang honor at devotion sa isang bagay o isang taong nilikha ng Diyos dahil kay Jesus at para kay Jesus. Ang tama po at dapat nabigyan ng honor at devotion ay sa lumikha ng lahat sa pamamagitan ni Jesus. Sabi po dito sa verse 17, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Lahat ng nilalang, dahil kay Jesus, all things hold together. Anong ibig sabihin po nito? So, basahin natin yung Revised Tagalog Popular Version dito sa Hebreo, chapter 1, verse 3. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. So, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito sa sulat niya, o sa sulat niya doon sa Colosas, ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Si Jesus ang nag-iingat ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ni Jesus. Ang lahat ng planeta, bituin, mga galaxies, nananatili sa kinalalagyan, ang lahat dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Ang katawan natin, ang cells, body organs, kumikilos at nagpa-function dahil kay Jesus. At kung luluubin ni Jesus dahil sa kanyang otoridad at kapangyarihan na ihinto ang lahat ng bagay sa kalawakan, lahat ng bagay at tao dito sa mundo, tayo ay hihinto kung luluubin ng Panginoong Jesus. Dahil si Jesus sa lahat, dahil siya yung panganay sa lahat ng nilalang,
Kung maliwanag ang kapahayagan ng kalagayan ni Jesus, hindi ba nararapat lang na ang buhay natin, ang buong buhay natin, anumang meron tayo, ang lahat-lahat sa buhay natin para sa ating Panginoong Jesus? Dakila si Jesus sa lahat dahil siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Number 3, bakit nga ba dakila si Jesus? Dahil siya ang ulo ng katawan. Sa Colossus chapter 1 verse 18, pagdating po sa usaping pananampalataya, wala nang higit pa kay Jesus dahil siya ang pinakadakila sa buong iglesia. Sa loob ng kalipunan, siya, si Jesus, ang mataas. Sa Colossus 1:18, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Dapat po dito sa ating church, at syempre sa lahat ng churches sa buong mundo, ang manatiling dakila ay si Kristo. Meron pong mga pastor or kaya mga church leaders ang mas naitataas pa kay Jesus. Mas importante pa kay Jesus kung itrato ng mga mananampalataya. Sa iba naman, mas pinapahalagahan pang pakinggan, mas pinapakinggan pa ang music ng mga sikat na Christian artist kaysa sa mismong salita ni Jesus. Mas interesado sila sa napakinggan yung music ng mga Christian artist. Sa iba, mas pinag-uusapan yung sariling galing, mas naitataas yung sarili na isasantabi or natatabunan si Jesus. Tayo po, dito sa ating kalipunan, pantay-pantay. Sa tulong ng patuloy nating pag-aaral ng Biblia, manatili tayong magkakapatid na pantay-pantay. Ano man yung ministry na kinabibilangan natin. Ayon sa talatang ito, Jesus is the head of the body. At tayo ang iglesia. Tayo ang katawan. Si Kristo ang pinakamataas. Siya ang namamahala. Siya ang naghari. Si Jesus ang nasusunod. Sabi po dito, siya ang pasimula. Siya ang pinagmula natin. Kung hindi dahil kay Jesus, wala tayo. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong buhay. Kung hindi dahil kay Kristo, wala din itong kongregasyon. At kasunod pa po sa verse 18, ang sabi, panganay mula sa mga patay. Hindi ibig sabihin na si Jesus ang unang nabuhay mula sa mga patay. May mga nauna sa Kanya, katulad ni Lazaro. Pero eventually po, yung mga nabuhay na yon, namatay din. Lahat ng mga taong naitala sa Bible na buhay muli, nagdanas naman ng kamatayan na pisikal at hindi na nagdanas ng muling pagkabuhay pa. Pero si Jesus, kaya ang description dito ay panganay or pangunahin mula sa mga patay dahil sa lahat ng nabuhay muli, si Jesus lang ang hindi na dumanas pa ng kamatayan. Pagbibigay katiyakan po ito sa atin na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon din tayo ng katulad ng muling pagkabuhay sa Panginoon. Muling pagkabuhay na walang hirap, muling pagkabuhay na walang sakit, walang kamatayan. Ang resulta po ng pagiging pasimula at panganay sa mga patay, anong result? Upang si Jesus mismo ang mauna sa lahat ng bagay. Upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sabi po dito sa verse 18. Upang maging pinakadakila sa lahat ang ating Panginoong Hesus. Kung dito sa ating church at sa lahat-lahat sa atin ang pinakadakila ay si Jesus, ang tanong, siya ba yung dakila talaga sa buhay natin? Si Jesus ba ang dakila sa buhay mo? Si Jesus ba ang dahilan kung bakit ka kabahagi ng iglesyang ito? Si Jesus ba ang dahilan kung bakit ka naglilingkod sa ministry? Yung iba po kasi, tao ang ginagawang dahilan kung bakit ka bahagi sa isang iglesia.
At kapag nawala ang taong yun, aalis na rin or mawawala na din. Yung iba, dahil sa gawain or ministry, yung nagiging dahilan. Na kapag nawala yung gawain, na kapag nawala yung ministry na kinabibilangan, or wala na yung activity, kung saan siya active or involved, ayun na din or umalis na din sa iglesia. So, ano man po ang pagbabago sa kalagayan at mga activities ng ating kalipunan, panatilihin natin na ang sentro ay si Kristo, na ang nagbubuklod sa atin ay si Kristo at mananatili tayong kabahagi ng katawan dahil ang ulo, si Jesus. Si Jesus ang dahilan ng ating pagiging isa, pagkakabuklod. At si Jesus ang dahilan kung bakit natin ikinikwento ang mabuting balita sa iba. Bakit tayo yung mga natatanggap nating aral ay isinishare natin sa iba. Si Jesus ang dahilan at mananatiling dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay araw-araw. Bakit tayo tumanggap ng mga even yung mga material na pagpapala or biyaya, karunungan, kalakasan, kakayahan. Lahat yan dahil at para kay Jesus. So, manatiling dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa araw-araw, walang iba kundi si Jesus. Dakila si Jesus dahil siya ang ulo at tayo ang katawan. Number 4, bakit dakila si Jesus? Dahil si Jesus, dakila si Jesus dahil sa pamamagitan niya, pinagkasundo ang lahat. Ang pagkakasundo dito, o reconcile, ay ibig sabihin kapatawaran o kaligtasan. Sa Colossus chapter 1 verse 20, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat sa mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Dahil sa kadakilaan ni Jesus, wala nang iba makakapagligtas sa atin, or wala nang iba pa na paraan para pagkasunduin yung nasira nating relasyon sa Diyos. Bakit nasira yung relationship natin sa ating Diyos? Dahil sa kasalanan. Ngayon, dahil si Jesus ay Diyos, ang kanyang dugo ay kayang linisin, ang kanyang dugo ay kayang tubusin ang ating mga kasalanan. Nagkasala at nagrebelde tayo sa Diyos, si Jesus lang ang tanging daan para tayo makipagkasundo sa Diyos. At grabe po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Tayo na walang kakayahan, tayo na hindi karapat-dapat sa paglapit sa Diyos, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan at unang humakbang para tayo po ay magkaroon ng mabuting relasyon, para tayo po ay papagkasunduin sa pamamagitan niyan ni Jesus. Ang hakbang na ginawa ng Diyos Ama ay pagsugo niya sa kanyang tanging anak na si Jesus. Colossus 1 verse 14, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad na tayo, wala nang ibang paraan maliban kay Jesus at sa kanyang dugo para tayo ay malinis, mapalaya at mapatawad. Tinubos tayo ng buhay at dugo ni Jesus. Dahil kay Jesus, nakakalapit tayo ngayon sa Ama. Nagiging maayos yung ating relasyon sa Diyos. Ganyan kadakila si Jesus. Pinagkasundo niya ang lahat. Hindi lang tayo mga tao, kundi ang lahat ng bagay. Ang magandang balitang ito ang dapat na lagi nating inaalala. Dahil baka natatabunan na ng mga higanting problema natin sa buhay, mga alalahanin sa buhay. Kung yun yung lagi nating iniisip, makakalimutan natin yung magandang balitang ito ng kapatawaran natin sa pamamagitan ng buhay at dugo ni Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus, dapat ang buhay natin, ang direksyon patungo
at para sa Kanya. Dahil dakila si Jesus, ibibigay natin ang lahat-lahat sa buhay natin para kay Jesus. Anumang meron tayo, anumang magkakaroon tayo, ibibigay natin ang lahat-lahat para kay Jesus. Bakit? Dahil ibinigay ni Jesus ang lahat para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang dugo para sa atin. Ang iniiwang mensahe o aplikasyon ng ating pag-aaral ngayon na si Jesus ang pinakadakila sa lahat ng nilikha, na si Jesus ang pangunahin sa lahat, na siya ang Panginoon at ating tagapagligtas, at ang nararapat naman po nating pagtugon, pagsamba sa Panginoon. Ang aplikasyon ng kapahayagan sa atin ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesus ay pagsamba natin sa Panginoon. Sa Philippians chapter 2 verse 10 hanggang 11, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Verse 11, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. At dahil si Jesus ang pinakadakila sa lahat, wala na tayong mahanap na hihigit pa sa Kanya. Dahil si Kristo ang dakila sa lahat, sasambahin, pupurihin natin siya, babasahin, papakinggan ang Kanyang salita, paglalaanan ng oras ang Kanyang mga pangako, susunod tayo sa utos ni Jesus. Dahil dakila si Jesus sa lahat, ipapamalita natin siya sa lahat ng tao, sa kakilala natin, sa pamilya natin, sa lahat ng inilalapit sa atin, sa lahat ng abot natin. Ipapahayag natin na si Jesus ang Panginoon ng lahat at tagapagligtas. Sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas natin pong pinag-aralan, nais ni Apostol Paul na malaman ng bawat Kristiyano at ng bawat tao na si Jesucristo ay dakila sa lahat. Na si Jesus ang larawan ng Diyos, panganay sa lahat ng nilalang. At si Jesus ang ulo ng iglesia, at sa pamamagitan ni Jesus, pinagkasundo ang lahat. Dahil si Jesus ang dakila, si Jesus nga ba ang mahalaga para sa atin? Si Jesus ba ang una bago ang ating sarili o bago yung ating mga gusto? Nawa po mga kapatid, patuloy tayong nabibigyan ng kaliwanagan, naaalis ang talukbong, nagkakaroon tayo ng karunungan mula sa Biblia. At ang ating pagtugon at patuloy na mga adjustment pa bilang mga mananampalataya ay makita natin, mas maliwanag sa atin ang ating mga kailangan pang pamumuhay at paraan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid.